Why? Verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Sino yung paghihigantihan? Take note of the word venge. Vengeance. Taking vengeance. Maghihiganti. Bakit? Kasi maraming tao, bukod sa hindi sila sumasampalataya sa Diyos, hindi nila kinikilala ang Diyos, binabastos pa nila ang Diyos. O pues, may araw din sila. Ito yun. Akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Hindi lang siya pag-ibig. Diyos din siya ng puot. Kanino siya nagpupuot? Doon sa hindi umiibig sa Kanya. Ayun. At balang araw, pag-iigantihan sila. Sino? Them that know not God. Pakiguitan niyo yung salitang know not God. Hindi nangangulong ang hindi nila nakikilala ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Yun lang, hindi nila kinikilala. Malaki kaibahan ng dalawa. Hindi nila kinikilala. Yan o, Diyos ka. Yan yung dialogue nila. In fact, di ba, yung fool, anong sabi niya sa Diyos? No! Huwag mo ang pakialaman, Diyos. The fool has said in his heart, no God. Yung isang interpretation nun, ang fool daw, hindi niya alam na may Diyos. Kaya there is no God. Hindi yun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, the fool has said in his heart, no. Not me. Pag ako, buhay ko to. Huwag mong pakialaman. That's a fool. Why? Kasi balang araw, pag-iigantihan siya ng Diyos. In the first place, ba't ka ba may buhay? Hindi ba sa akin galing yan? Kaya para sabihin ng tao, huwag mo kong pakialaman Diyos, di niya alam sinasabi niya. Lalo pa kung Kristiyano ka naturingan. Sasabihin mo sa Diyos, huwag kang pakialaman. May ganun ba? Nagtatanong lang naman. Kasi kanino maghihiganti ang Diyos? Sa mga hindi kumilala sa Kanya. At ito pa. Huwag niyo, hindi pa tayo tapos. Verse 8. Taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So kung Kristiyano ka, kailangan ka ba sumunod? Yes, hindi para maligtas ha, hindi. Kung ikaw ay tunay na ligtas, susunod ka. Hello? Tingnan niyo. Paghihigantihan, verse 8. Verse 9, paparusahan. Who shall be punished with everlasting destruction. Ano yung everlasting destruction? Impyerno yan. Dagat-dagatang apo yan. At mga kapatid, malapit na yan. When I say malapit na yan, malapit nang bumalik ang Panginoon. Andiyan na lahat. Bagyo, gera, lindol. Di ba? Lindol, patola. Undol. Andiyan na lahat. Walang tigil ang kakalapastangan sa atin sa West Philippine Sea. Naturingang atin, pinalalayas tayo. Hindi naman nakakapagtaka. Bida sa tribulation period yung bansa na yun.
bida sa tribulation period yung bansa na yun, na nangangamkam. Kasama ng Antikristo balang araw yan. So what are we to be doing? Bilang Kristiyano, ano dapat pinagkakaabalahan natin? Pagsunod. Ano yung proof na may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin? Yung nandito ka ngayon. Napapakinggan mo to ngayon. Binibigyan tayo ng mga aral na dapat nating sundin. Na nasa atin na kung susundin natin. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, we have no choice but to obey. Para kanino? Ay, nako. Ba't ganun ano? Kung hindi sa Diyos mo ibibigay ang buhay mo, sa iba mo ibibigay yan. Ulitin ko baka hindi nyo narinig. Kung hindi sa Diyos mo ibibigay ang buhay mo, sa iba mo ibibigay yan. Pastor, pwede bang wala akong pagbigyan? O pag wala kang pinagbigyan, sinarili mo. At pag sinarili mo, alam mo na kung para kanino mo ibibigay. Kasi sa ganang sarili lang natin, hindi natin pipiliin ang Diyos. Tama? Kaya nga hindi mo pwede pagkatiwalaan. Kuidaw ka, pag nanalamin ka, nakita mo sa sarili mo, oops! Huwag mo akong bubudulin. Kasi walang pipiliin ng laman na makakapagbigay luwalhati sa Diyos. Talking of laman, ikaw yun. Oh, pastor na, iba yun Iba ako kaysa sa laman ko. Talaga? Sabi ni Pablo in my flesh dwelleth no good thing. Magaling pa ba tayo kay Pablo? So, look at Romans chapter 12. Romans chapter 12. Kung kanino bang pinapagamit ang iyong katawan, siya ang iyong pinapanginoon. Kaya yung Romans chapter 6, hindi ko nabasa yung verse 13, Romans 6:13. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Kung kanino mo pinapagamit ang iyong katawan, siya yung iyong kinikilalang Panginoon. Tama? Hello? Romans chapter 12. Kaya once and for all, sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present. The word present is the same word for the word yield. Isuko. Ihain. That you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Alam niyo kung ano yung sinasabi diyan? Giving ourselves to God is the best choice. Walang papantay na desisyon na kasing tayog nitong desisyon na ito. Pag binigay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka magkakamali. Yun yung ibig sabihin in verse 1.
It's a living sacrifice. Buhay na sakripisyo. Pumapasok sa isip ko yung word na sakripisyo, yung paghahain ng alay sa Old Testament, sacrifice. Pag inalay mo na sa altar of sacrifice, yung iniaalay mo, hindi na sa iyo yun. Kanino na? Sa Diyos na. Tama? Ibig sabihin, wala nang bawian. Pag binigay mo na sa Diyos, Diyos na bahala. Tama? Hello? Living sacrifice. Alam nyo, another meaning ng living sacrifice, itong buhay na ito na ibinubuhay natin, ipinamumuhay natin bilang sakripisyo sa Kanya. Hindi na natin pinamumuhay para sa ating sarili. Yun yung isang ibig sabihin niyan. Hello? Hi. Living sacrifice. Ito dapat ay banal. Kaya unang-una, kung may kasalanan ka, pagsisihan mo. Tama? Yung isinasacrifice, alam nyo ba? Bukod sa ito'y pinapatay, ibinubuhos yung dugo. Bakit kailangan ibuhos yung dugo? Katunayan na wala ng buhay yung katawan. Kasi hindi ka mabubuhay na walang dugo. Kaya ibinubuhos yung dugo. Kasi nung inihain mo, sa Diyos na yan, wala nang sariling buhay yan. Gagamitin ng Diyos yan kung paano niya gustong gamitin. Ganon din tayo. The only choice that we have is to offer ourselves to God and we live to God kung ano yung gagamitin niya, paggagamitan niya sa atin. Ang kaibahan, nung inialay natin yung ating buhay, hindi tayo nawalan ng buhay. It is a living sacrifice. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na gamitin tayo habang buhay. Hello? Kasi pag namatay ka na, may silbi ka pa ba? Wala na. Ano ka na lang, pang pataba sa lupa. Pagkain ng bulati. Kaya yung living sacrifice, pag hinain natin ang ating buhay sa Kanya, katumbas nun ay buhay na nagpapagamit sa Kanya. Tanong, sa Kanya ba tayo nagpapagamit? Hello? Bala kong tapusin ngayong araw na ito, itong point na ito eh. Yung obedience. Kapatid, ang isang tunay na anak ng Diyos makikilala sa pamamagitan ng isang katangian. Ano yun? Pagsunod. My sheep hear my voice, I know them, and they follow. Sumusunod ba tayo? Kung tayo ay namuhay ng buhay na hindi pagsunod, kapatid, panahon na para tayo ay sumunod. The Christian life is started with a conviction. It is followed by a conflict. And it is controlled by the Lord. Kaninong buhay yung i-control ng Lord? Kanino? Doon sa mga nagpapasakop sa Kanya. Yung Romans chapter 6, huwag niyo kalilimutan yun. Yun yung pinakadiwa nun. Magagamit ka kung kanino ka magpapagamit.
Hello? Kung hindi ang Diyos ang gumagamit sa'yo, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kaninong kasalanan yun? Kaya yung Romans chapter 12, meron sinasabi sa verse 2. Pagsisisi ito, mga kapatid, and be not conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of them. Pagsisisi yan. Meron ba tayong dapat pagsisihan ngayong umaga? Gawin na natin bago maging uli ang lahat. Magsisi na. Kailangan pa bang sabihin kung ano yung dapat pagsisihan? Di ba't alam natin yan? A time to embrace. Tagal na panahon mo ng embrace. And a time to refrain from embracing. It is an exhortation to repentance. Tigilan na natin. Be not conformed to this world, but be ye. Kailan tayo matatransform? Alam mo yan, sa rapture, that's the final transformation. When the Lord will change this mortal body to immortal. This corruptible to incorruptible. We shall all be changed. That's the word transformed. Bago mangyari yun, maraming bagay ang dapat matransform muna sa atin habang nabubuhay tayo. Kasama yung kasalanan ginagawa natin ngayon. Kasi kung di natin tatantanan yung kasalanan na ginagawa natin ngayon, baka yan yung magbubulid sa ating balang araw sa impyerno. Patunay na hindi tayo kailanman nakakilala sa Panginoon. Kasi sino yung sasabihin ng Lord, yung itataboy ng Lord, I never knew you. Depart from me. Ano yung dahilan? Bakit sila papalayasin? Ye that work iniquity. Hindi siya napuknat sa buhay ng kasalanan. Hello? Posible ba yun? Kung Kristiyano ka, hindi posible yun. Kasi pagsisisihan mo yun. Siya lang naman ang direksyon ng Kristiyano eh. Pag nagkasala tayo, which is nangyayari pa rin, nagkakasala pa rin tayo, pero hindi ka mananatili sa kasalanan. Kasi pwede mong ano pa hinihintay mo? Tama? At kung galing ka sa ganung buhay at nagsisi ka, alam mo kung ano yung kaibahan. Amen? At sarap ng buhay na malaya. At sarap ng buhay na magaang. Ang buhay sa kasalanan, mabigat. Ang masama, hindi lang ikaw nabibigatan. Nagiging pabigat ka. Amen? So kung wise ka, bibitawan mo. Naparito ko para bigyan kayo ng buhay na sagana. I came that you might have life and that you might have it more abundantly. Kaya kung yung buhay hindi abundant, something is wrong. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Kahit ilang beses mo pa, kahit umiiyak ka pa sa prayer. The Lord will not hear. So what is providence? Providence is what is happening now. Anak ka ng Diyos, kinakausap ka ng Diyos, press, makinig ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. As usual, di pa rin tapos. Kasi I'm going to discuss 3 bagay dito sa providence. 3 bagay. Sisimulan ko sana kanina sa God's purpose. Nung iniligtas tayo ng Diyos, isa lang layunin ng Diyos. Gawin tayong perpekto.
Yun yung direksyon. Kaya hindi pwedeng walang pagsunod ang isang Kristiyano. What is ultimate perfection? Yung makakasama natin siya sa langit. Yung iba, yun yung gusto mangyari, yung katapusan. Pero yung proseso ng pagsunod, yung pagpalo, yung paglilinis, ayaw nila. At may mga taong ayaw mapakialaman ng buhay. Pues, balang araw, pag pinakialaman ng buhay ng Lord, yung buhay ng may buhay, doon na lang siya magsisisi. Kaya lang, huli na. Huli na. Kailan ang pagsisisi? Now na. Ano man yung dapat pagsisihan? Pagsisihan na. At pagka pinagsisihan na, baguhin na. Nagsisi ka na eh. Style mo, bulok pa rin. Tama! Nangyayari ba yun? Yun yung masakit na katotohanan eh. Kristiyanong naturingan. Those who are not saved and do not know that they are saved, they are not saved. Those who are not saved and know that they are not saved. Those who are saved and know that they are saved. Pinakadelikado ika-4. Those who are not saved and they think they are saved. I hope wala tayo sa ika-4. Kasi ang pinakamahirap maligtas yung ika-4. Kasi bakit pa siya maliligtas? Alam niya, save na siya. At maraming ganun. Many shall say unto me, Lord, Lord, have we not? Yun yung masakit kasi naging bahagi sila ng simbahan. Parang si Judas. They have been part of the church. So they thought they are saved. Only to be told, I do not know you. Depart from me, you that work iniquity. So ano yung katangian ng ika-4? Yung nagsasabi Kristiyano siya, naglulublob sa doktrina, naglulublob sa simbahan, and yet, walang pagbabago sa buhay. Namumuhay sa kasalanan. Kristiyano siya? You tell me. I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Kilala natin sarili natin. Huwag natin tignan ng iba. Tignan natin sarili. Am I a true Christian? Is there anything in my life na kailangan ko i-deal? Am I dealing with it? Kasi kung hindi, baka kasama ka sa paparusahan. Maraming Diyos, mga kapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, pasasalamat, papuri, at pagluwalhati ang aming pinapaabot sa inyo. For having received your word this morning that, again, contributed to the conviction that we have in our hearts. Salamat, Panginoon, sapagkat muli kinausap nyo kami, pinaalalahanan nyo kami. At salamat, Panginoon, because the only preoccupation that your children will be busy with is a life of obedience to you. Kaya patuloy, Panginoon, kayong mangusap at gumawa sa aming mga puso upang sa pamamagitan ng inyong mga salita, maipamuhay namin, Panginoon, na may katwiran ang buhay na kaaya-aya sa inyong harapan. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.